misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpakita ng kakayahang pagkaisahin ang bansa, partikular sa isyu ng West Philippine Sea. Sa kabila ng matinding laban na kanyang naranasan noong halalan ng 2022, maraming kilalang personalidad sa politika na dating tumutuliksa sa kanya ang ngayon ay nagpapakita ng suporta. Kabilang sa mga ito sina Vice President Leni Robredo, Senador Risa Hontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Ping Lacson, Senador Franklin Drilon, Rep. Edsel Lagman, dating Senador Antonio Trillanes, dating Senador Bam Aquino. Ang kanilang pagbabago ng pananaw ay nagpatibay ng argumento na ang tunay na pagkakaisa ay makakamit kung ang mga nakaraang pagkakaiba ay isasantabi para sa kabutihan ng bayan. Sa kabilang banda, ang alyansang Team Sara Unity Team ay hindi nagtagal ng higit sa 2 taon. Bagaman parehong nanalo sina Pangulong Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte noong 2022, ang kanilang koalisyon ay natunaw na dulot ng mga personal at politikal na sigalot. Nakapagpapatunay nito ang paglipat ng maraming lokal na politiko at pangunahing mga partido politikal sa Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos Jr., samantalang ang exodus mula sa P-laban na pinamunuan ni dating Pangulong Duterte ay malaki ang ibinaba. Ang mga malisyosong pag-atake at akusasyon laban kay Pangulong Marcos Jr., kabilang na ang mga mula kay dating Pangulong Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, at mga political bloggers at influencers na tapat sa nakaraang administrasyon, ay nagdulot ng pagkasira ng Team Sara Unity. Idagdag pa rito ang mga akusasyon mula kay Senador Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Marcos Jr., na nagpalala sa sigalot. Mahalagang pag-aralan ang mga kaganapan sa konteksto ng mga kamakailang survey at estadistika mula Setyembre 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ang huling survey ng Pulse Asia noong Setyembre 2023 ay nagpapakita na tumaas ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. Sa 75%, indikasyon na malaki ang tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. Bukod dito, ang social weather stations, SWS, survey noong October 2023 ay nagpapakita na 70% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa kanyang mga hakbang laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang paglipat ng suporta mula sa mga dating kalaban ni Marcos Jr. ay isang patunay na ang kanyang administrasyon ay may kakayahang magbuo ng isang pambansang alyansa laban sa mga panlabas na banta. Ang kanilang pagbabago ng paninindigan ay isang malakas na pahayag na ang interes ng bansa ay higit sa personal na ambisyon at politikal na kulay. Sa kabilang banda, ang pagbagsak ng Team Sara Unity Team ay nagpapakita ng kahinaan ng mga alyansa na nabuo lamang para sa eleksyon. Ang mga atake mula sa mga kaalyado ni Duterte ay nagpakita ng kawalan ng pagkakaisa at malalim na sigalot na hindi kayang lampasan ng simpleng alyansang politikal. Thank you Ferry Koy for being a channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships.
Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Ang mga atake at akusasyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may malalim na epekto sa politika ng bansa. Ang mga ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga alyansa at nagpakita ng pagkakawatak-watak sa hanay ng mga taga-suporta ng administrasyon. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita na ang politika ay dynamic at ang pagkakaisa ay isang mahalagang aspeto na dapat laging isaalang-alang ng bawat leader. Hindi may kakaila na ang mga atake, akusasyon, at insinuasyon laban kay Pangulong Marcos mula kay dating Pangulong Duterte, kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte, at mga taga-suporta nila, kabilang si Senador Amy Marcos, ay nagdulot ng malaking epekto sa pagkakaisa ng kanilang alyansa. Ang mga insidenteng ito ang nagbunsod sa tuluyang pagkawatak-watak ng Team Sara Unitarian. Sa kabuuan, napatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na ang tunay na pagkakaisa ay posible, lalo na kung ang layunin ay para sa kapakanan ng buong bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, ang kanyang kakayahan na magbuklod ng iba't ibang personalidad sa politika ay patunay ng kanyang pagiging isang tunay na lider na may malasakit sa bayan. Shoutouts to Elisa De Season, Rex TV Adventure, Dan Villarreal, Wanna Be Free. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment portion. We hope you like this video and that you've learned something new today. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time. Stay safe, let's pray for our president, our country, and for world peace. Rosa out. Bye. In a land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch it burn in hell. Good day.